Isang gabi, isang kama, at isang lihim na kamera. Sa paningin ng lipunan ay masaya ang buhay ni Andrea sa piling ni Brent dahil mayaman, matagumpay at may asawang tulad ni Brent na tila hulog ng langit. Ngunit sa likod ng mga nakasarang pinto ng kanilang mansyon ay may pagtataksil na unti-unting pumapatay sa kanya. Upang tapusin ang mga pagdududa, lihim na nag-iwan si Andrea ng isang micro CCTV camera sa loob mismo ng kanilang kwarto. At kinagimbal niya ang nakita niya, ang kanyang asawa, mapusok na humahalik sa ibang babae sa ibabaw mismo ng kanilang sariling kama. Nais niyang sumigaw, nais niyang manakit, ngunit pinili niyang magpanggap na walang alam. Tikom ang bibig na nilunok niya ang bawat patak ng luha at isinuot ang maskara ng isang tapat na asawa habang binubuo ang isang plano. Ang malaking pasabog, hindi niya basta hihiwalayan si Brent. Hihintay niya ang pinakahihintay na grand family reunion ng kanilang angkan upang ihain ang pinakamatamis na paghihiganti. Dahil sa gabing yun, sa harap ng lahat at makapangyarihang tao, ibubunyag niya ang mukha ng kabit na gumapang sa kanyang asawa. At anong gagawin kung ang taong sumira sa buhay mo ay ang itinuturing mong pamilya? Magandang araw, Angels! Isa na naman muling full story ang nais kong ibahagi sa inyo na siguradong magbibigay kilig at inspirasyon sa bawat isa. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel ay paki-like po ang ating video, paki-click din ang subscribe button at gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Malamig ang gabi sa loob ng marangyang kwarto ng mag-asawang Atienza. Nakaupo si Andrea sa harap ng kanyang vanity mirror. Dahan-dahang sinusuklay ang kanyang buhok, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatitig sa refleksyon ng kanyang asawa sa salamin. Si Brent ay abala sa pag-aayos ng kanyang mamahaling relos at tila may malalim na iniisip. "Late ka na naman ba uuwi bukas, Brent?" Basag ni Andrea sa katahimikan. Kalmado ang kanyang boses, ngunit may pait na nakatago sa bawat salita. Bahagyang natigilan si Brent, ngunit agad naman ding bumalik ang seryoso sa mukha nito. Oo, sweetheart. Alam mo naman, dumarami ang deliverables sa site para sa bagong hotel project namin. Kailangan kong tutukan ng mga arkitekto. Gabi-gabi na lang ba, Brent? Halos 3 buwan mo na akong hindi nasasabayan sa hapunan. Sabi ni Andrea sabay baba ng suklay. Humarap siya sa asawa. Minsan, naiisip ko, ang hotel na lang ba talaga ang pinagkakaabalahan mo? O may iba ka nang inaasikaso? Bahagyang kumunot ang noo ni Brent. Lumapit kay Andrea at humawak sa magkabilang balikat nito. Andrea, ano ba namang klaseng tanong yan? Para sa atin di naman ang ginagawa ko Para sa kumpanya natin. Nagdududa ka ba sa akin? Tinitigan ni Andrea ang mga mata ng asawa. Ang mga matang dati ay puno ng init, ngayon ay parang may pader na nakaharang. Hindi naman, nagtatanong lang ako. Mag-ingat ka sa kalusugan mo baka mapagod ka sa dami ng trabaho mo. Huwag mo kong lalahanin. Matulog ka na. Mauna na ako sa study room, may tatapusin lang ako mga emails. Sabi ni Brent sabay halik sa noo ng asawa bago mabilis na lumabas ng silid. Nang magsara ang pinto ay tuluyang nawala ang ngiti sa mga labi ni Andrea. Huminga siya ng malalim upang pigilin ang mga luhang nagbabadyang pumatak. Hindi siya manhid. Ang kakaibang amoy ng pabango sa mga damit nito. Ang biglaang pagpalit ng password ng cellphone at ang madalas na pag-iwas sa kanyang mga yakap. Lahat ng yun ay malinaw na senyales. 1 linggo na ang nakakalipas nang lihim siyang kumonsulta sa isang pinagkakatiwalaang technician. Gamit ang isang fake na dahilan na may nawawalang mga alahas ay nagpalagay siya ng isang micro CCTV camera na kasing laki lamang ng butones na nakatago sa loob ng digital clock sa ibabaw ng kanilang nightstand. Direct feed ito sa isang application sa kanyang telepono. Ayaw niyang magbintang ng walang ebidensya, ngunit handa niyang harapin ang katotohanan. Kinabukasan, Miyerkules ng gabi ay nagpasya si Andrea na simula ng kanyang patibong.
Habang nagkakabit ng korbata kay Brent ay casual siyang nagsalita. Baka bukas na ako ng umaga makakauwi, Brent. May urgent dinner meeting kasi ako sa mga investors sa Batangas. Hindi ko na kayang bumihis pabalik dito sa Maynila ng gabi. Malambing na saad ni Andrea. Gumaan ang mukha ni Brent. Isang reaksyon na hindi nakaligtas kay Andrea. Talaga? Buti yan, sweetheart. Huwag mo nang piliting bumiyahe sa gabi at delikado sa daan. Ako na bahala dito sa bahay. Salamat, Brent ah. Alam kong safe ang kwarto natin kapag nandyan ka. Makahulog ang sagot ni Andrea sabay haplos sa balikat ng asawa. Hating gabi ay pumarada ang kotse ni Andrea sa isang madilim at bakanting lote. 3 kanto ang layo mula sa kanilang mansyon. Patay ang lahat ng ilaw sa loob ng kanyang sasakyan. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang binubuksan ang app sa kanyang cellphone. Pumasok ang live feed mula sa kanilang kwarto. Madilim ang kwarto at tanging liwanag lamang mula sa bintana ang nagbibigay ng anino. Ilang minuto ang lumipas ay bumukas ang pinto. Pumasok si Brent, ngunit hindi siya nag-iisa. May kasama siyang isang babae. Nanlamig ang buong katawan ni Andrea. Nanood siya at tila nakalimutang huminga. Dito ba talaga? Paano kung biglang bumalik si Andrea? Maririnig ang boses ng babae mula sa audio ng kamera. Medyo pabulong ito, ngunit sapat na para marinig ang boses. Nakasuot ito ng malaking sombrero at nakatalikod ang anggulo ng lens. Nasa Batangas yun. Hindi yun uuwi kaya sa akin ang gabi mo. Sagot ni Brent. Ang boses nito ay puno ng lambing. Isang tinig na matagal nang hindi naririnig ni Andrea. Nakita ni Andrea sa screen kung paano isinandal ni Brent ang babae sa pader. Ang mabilis at mapusok na paghalik nito na tila ba excited ito. Ang bawat haplos ni Brent sa ibang babae sa ibabaw ng kanilang sariling kama ay parang kemikal na unti-unting pumapatay sa puso ni Andrea. Nais niyang sumigaw. Nais niyang patakbuhin ang kotse at sagasaan ang pinto ng kanilang bahay. Ngunit mari niyang iginalaw ang kanyang hinlalaki para pindutin ang record. I love you, babe. Bulong ng babae habang tinatanggal ang jacket ng asawa. Nanatiling nakatalikod ang muka. I love you more. Tugon ni Brent. Pinanood ni Andrea ang video ng may malamig na muka habang ang mga luha ay walang tigil sa pagdaloy sa kanyang pisngi. Ang sakit ay napalitan ng isang galit. Pinatay niya ang screen at hinawakan niya ang manibela ng napakahigpit hanggang sa mamuti ang kanyang mga knuckles. Magpakasaya kayo ngayon, Brent. Bulong ni Andrea sa dilim habang pinupunasan ang kanyang muka. Dahil sisiguraduhin kong ito ng huling beses na ituturing yung paraisong kwartong yan. 7:00 ng umaga nang pumasok si Andrea sa loob ng mansyon. Maayos ang kanyang pagkakatali ng buhok at walang bakas ng pag-iyak sa kanyang muka. Salamat sa makapal na makeup na nagkubli ng kanyang mga namamagang mata. Pagpasok niya sa kusina ay nadatnan niya si Brent na nakaupo. Nagkakape habang formal na nakabihis para sa opisina. Oh, sweetheart. Kararating mo lang. Nakangiting bati ni Brent. Tumayo ito at lumapit sa kanya upang humalik sa pisngi. Kumusta ang biyahe mula Batangas? Mukhang napagod ka. Iniwas ni Andrea ang bahagyang panginginig ng kanyang katawan nang dumampi ang labi ni Brent sa kanyang balat. Pinilit niyang maging natural ang ngiti. Maayos naman ang biyahe. Medyo maaga lang akong bumiyahe para maiwasan ng traffic. Ikaw, kumusta ang gabi mo rito? Bumalik si Brent sa kanyang upuan at humigop ng kape. Ganun pa rin, tahimik. Pagkaalis mo kagabi, dinala ko rito ang ilang mga blueprint mula sa opisina. Dito na ako sa kusina nagapunan, tapos natulog din ako na maaga dahil sa pagod sa site visit. Humakbang si Andrea patungo sa counter upang magbuhos ng juice. Nakatalikod kay Brent. Talaga? Natulog ka ng maaga? Akala ko pa naman magpupuyat ka dahil sabi mo napakaraming delivery sa hotel project. Bahagyang nabilaukan si Brent, ngunit agad ding nakabawi. Oo. Pero sumakit kasi ang ulo ko kaya hindi ko na tinapos ang ibang papeles. Mas mahalaga ang pahinga para sa meeting ngayon. Sabagay, tama ka naman. Pagsang-ayon ni Andrea sabay harap sa asawa, bit-bit ang baso ng juice. Tinitigan niya ito ng diretso sa mga mata.
Kailangan mo mag-ingat sa kalusugan mo, Brent. Ayoko mapagod ka. Sa iba pang mga bagay na labas sa trabaho mo. Kumunot ang noo ni Brent. Tila nakaramdam ng kakaiba sa tono ng asawa. Anong ibig mong sabihin, Andrea? Wala naman. Sinasabi ko lang na huwag mong pagurin ang sarili mo. Casual na sagot ni Andrea sabay upo sa tapat nito. By the way, may napansin ka bang kakaiba sa kwarto natin kagabi? Para kasing may ibang amoy ng pabango nung dumaan ako bago bumaba. Mabilis na ibinaba ni Brent ang kanyang tasa. Narinig ang kalansing nito sa platito. Pabango? Wala naman. Baka yung bagong detergent na ginamit ni Manang Sally sa mga kurtina. Alam mo namang sensitibo yung ilong mo kapag pagod. Siguro nga. Nakangiting sagot ni Andrea. Bagamat ang puso niya'y nagliliyab sa galit. Sinungaling. Sagot ng kanyang isip. Tumayo si Brent at kinuha ang kanyang briefcase. Mauna na ako sa opisina, sweetheart. May board meeting kami ng 9:00. Huwag ka masyadong mag-isip ng kung ano-ano, okay? Magpahinga ka muna dito sa bahay. Sige Brent, galingan mo sa meeting mo sabi ni Andrea. Nang tuluyang makaalis ang sasakyan ni Brent ay mabilis na umakyat si Andrea sa kanilang kwarto. Nilapitan niya ang digital clock kung saan nakatago ang kamera. Gamit ang kanyang cellphone ay pinanood niya ulit ang clip kagabi upang masuri ang mga detalye. Habang pinapanood ang tagpo ay napansin niyang suot na gintong pulseras ng babae na may pendant na letrang D. Kumislap ito nang matamaan ng liwanag mula sa bintana bago sila tuluyang humiga sa kama. Sino ka ba talaga? Bulong ni Andrea sa sarili habang hinahaplos ang screen ng telepono. Sa sumunod na 2 linggo ay pinanatili ni Andrea ang kanyang maskara. Tikom ang kanyang bibig at patuloy siyang nagpapanggap na asawang walang kamalay-malay. Tuwing gabi, kapag natutulog si Brent sa kanyang tabi, ay dahan-dahan niyang binubuksan ang app para suriin ang mga nakaraang record. Napansin niyang tuwing may out-of-town inspection si Brent, ay doon nagkakaroon ng mga gap ang kanilang schedule. Ngunit kapag nandito ito, ay nagiging maingat ang dalawa. Isang gabi, habang nag-aayos ng higaan si Andrea ay biglang pumasok si Brent na may hawak na 2 tiket. Sweetheart, look. May 2 ticket ako para sa concert sa Sabado. Gusto mo bang manood? Alam kong paborito mong artist na yan. Masayang sabi ni Brent sabay yakap kay Andrea mula sa likod. Naramdaman ni Andrea ang pangingilabot sa yakap ng asawa, ngunit pinilit niyang huwag gumalas. Salamat Brent, pero sa Sabado na palang simulan ng paghahanda para sa grand family reunion natin. Sabi ni Papa kailangan nating maagang pumunta sa hotel para i-check ang mga catering. Oo nga pala, munti ko na makalimutan. Sagot ni Brent, ngunit may biglang dumaang kaba sa kanyang mga mata na agad ding nawala. O sige, kanselahin ko na lang to. Mas mahalaga ang pamilya mo. Oo Brent, mas mahalaga ang pamilya. Makahulugang bulong ni Andrea habang nakatingin sa kawalan. Dahil sa gabing yun, lahat ng nakatago ay papakita ko. Naging mabilis ang mga sumunod na araw dahil sa paghahanda para sa grand family reunion ng mga Atienza at Vallejo. Isang hapon, habang abala si Andrea sa kanyang opisina sa pagre-review ng mga guest list, ay biglang bumukas ang pinto ng walang katok. Surprise! Ate Andrea! Isang pamilyar at matinis na boses ang pumailan lang. Si Danica, ang kanyang stepsister, suot ang isang mamahaling designer dress, bit-bit ang isang tumpok na mga imbitasyon. Sumunod sa kanya ang kanyang ina na si Minerva, ang madrasta ni Andrea. Danica, Tita Minerva, napadalaw kayo. Malamig ngunit formal na bati ni Andrea habang ibinababa ang kanyang panulat. Heto kasi, ang mga karagdagang VIP invitations para sa mga kaibigan namin ng mama mo. Nakangiting sabi ni Danica habang inilalagay ang mga sobre sa ibabaw ng mesa ni Andrea. Lumapit ito at humalik sa pisngi ni Andrea. Sa segundong lumapit si Danica ay napatigil ang paghinga ni Andrea. Isang pamilyar, matamis at medyo matapang na amoy ng vanilla at bulaklak ang tumama sa kanyang ilong. Yun ang parehong amoy na palaging naiiwan sa kanyang kwarto tuwing gabi na umaalis siya. Nanigas ang kanyang mga balikat, ngunit pinilit niyang huwag magpakita ng emosyon.
Salamat. Ilalagay ko to sa pinal na listahan. Sagot ni Andrea at pinipilit na wag manginig ang kanyang boses. Naku Andrea, dapat lang naman siguradong maayos ang reunion. Singit naman ni Minerva habang umuupo sa sofa ng opisina. Itong unang pagkakataon na magtitipo ng buong angkan matapos pumanaw ang mama mo. Dapat makita ng lahat na maayos ang pamamalakad natin sa pamilya at sa kumpanya. Huwag kayong mag-alala, Tita Minerva. Ako mag-aasikaso ng lahat. Walang magiging problema. Sagot ni Andrea, may diin sa bawat salita. Biglang tumunog ang telepono ni Danica. Tiningnan niya ito at biglang namula sabay patay ng screen. Ate, tita, magsi-CR lang ako sandali Biglang sumakit ang tiyan ko Paalam ni Danica. Mabilis siyang tumayo ngunit sa kanyang pagmamadali ay naiwan niya ang kanyang mamahaling handbag sa ibabaw ng mesa ni Andrea. O sige, umunta ka na roon. Andrea, kakausapin ko muna ang coordinator sa lobby tungkol sa mga bulaklak. Babalik ako agad. Nang tuluyang makalabas si Minerva at maiwan si Andrea sa loob ng opisina, tinitigan niya ang bag ni Danica at tila may kung anong lakas ang nag-udyok sa kanya. Mabilis niyang kinuha ang bag at binuksan ito. Sa loob ay nakita niyang isang pamilyar na gintong pulseras na may pendant na letter D. Ang pulseras sa CCTV. Kasabay nito'y umilaw ang cellphone ni Danica na nasa bulsa ng bag. Hindi ito nakalock dahil kamakailan lang ay ginamit ito. Isang bagong mensahe ang pumasok mula sa isang numerong walang pangalan, ngunit kabisado ni Andrea ang bawat numero nito. Numero ito ng kanyang asawa na si Brent. Babe, nasan ka na? Huwag ka masyado magtatagal sa opisina ni Andrea. Baka makatunog yan. I miss you. I cannot wait para sa reunion. Mas madali tayo makakapagtago sa dami ng tao. Nanlamig ang buong katawan ni Andrea. Tila binuhusan ng yelo. Ang kanyang stepsister, ang babaeng itinuring niyang kapatid sa loob ng maraming taon. Ang anak ng babaeng pinagkakatiwalaan ng kanyang ama. Ang siya palang ahas na pumapasok sa kanyang kwarto at umaahas sa kanyang asawa. Ate, tapos na ako. Biglang bumukas ang pinto. Mabilis na ibinalik ni Andrea ang telepono at isinara ang bag bago pa tuluyang makapasok si Danica. Tumingala si Andrea at taglay ang isang blankong titig. O Danica, may kailangan ka pa? Tanong ni Andrea. Bawat salita ay parang yelo sa lamig. Nagtataka si Danica sa ikinikilos ng kapatid, ngunit pinilit nitong ngumiti. Wala naman ate. Kukunin ko lang yung bag ko. Mukhang marami ka pang ginagawa kaya maiwan ka na muna namin ni Mama. Kinuha ni Danica ang bag at lumakad palabas. Bago tuluyang sumara ang pinto ay nilingon niya si Andrea. Suriin mo ring mabuti ang suot mo sa reunion ate. Baka mapag-iwanan ka ni Kuya Brent. Alam mo naman ang mga lalaki, madaling magsawa kapag palaging busy ang asawa. Nang tuluyang sumara ang pinto, napakapit si Andrea sa gilid ng kanyang mesa. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kahoy. Ang sakit na nararamdaman niya noong una ay tuluyan ng napalitan ng isang nag-aapoy na galit. Gusto mo ng palabas, Danica? Bulong ni Andrea habang dahan-dahang sumisilay ang isang mapanganib na ngiti sa kanyang mga labi. Ibibigay ko sa iyo ang pinakamalaking entablado sa gabi ng reunion. Maghanda ka lang. Gabi ng Huwebes, 2 araw bago ang inaabangang muling pagtitipon ng angkan. Habang si Brent ay mahimbing na natutulog sa kanilang silid, si Andrea naman ay nasa loob ng kanyang lihim na opisina sa basement ng mansyon. Sa harap niya ay nakalatag ang mga makakapal na folder na naglalaman ng bank statement, email logs at financial audit ng kumpanya ng kanyang pamilya. Ipinakuta niya ito sa isang pribadong investigador upang maging alas laban kay Danica. Subalit habang binabasa ang pinakahuling dokumento ay unti-unting kumunot ang noo ni Andrea. Napatigil siya sa isang partikular na kasunduan na may pirma ni Brent, ni Danica at ng kanyang madrastang si Minerva. Ano to? Bulong ni Andrea sa sarili habang mabilis na binubuklat ang mga kasunod na pahina. Nakita ni Andrea ang isang notaryadong dokumento, isang fake na kasunduan sa utang na nagpapakita na ang ama ni Andrea ay may bilyong pisong atraso sa isang dummy company na pagmamay-ari ni Minerva. Ginamit ito ni Danica upang takutin si Brent.
Binuksan ni Andrea ang mga nahack na email drafts sa lumang account ni Brent na nakuha ng investigador. Isang hindi na isend na mensahe para kay Danica ang tumambad sa screen. Danica, pakiusap. Itigil na natin to. Ibalik mo na ang mga orihinal na titulo ng ari-arian ni Andrea. Akala ko ba kapag sumama ako sa'yo sa kwarto, ilalakyan mong palugit sa utang ng papa niya. Hindi ko na kayang sikmuraing lokohin ng asawa ko. Mahal ko si Andrea. Handa akong iwan ng lahat ng yaman ko. Huwag mo lang siyang sirain sa ama niya o ipahiya ang pamilya nila. Napatakip ng bibig si Andrea. Napasandal siya sa kanyang upuan habang mabilis na nag-uunahan ng mga luha sa kanyang mga mata. Sa loob ng ilang linggo ay namuhay siya sa paniniwalang si Brent ay walang hiyang lalaki na nagpatangay sa tukso ng kanyang stepsister. Ngunit ngayon, ang katotohanan ay mas masalimuot pa pala. Si Brent ay biktima rin. Isang duwag at mahinang biktima na natrap sa patibong ni Minerva at Danica dahil sa pagnanais na protektahan ang pangalan ng pamilyang Vallejo at ang negosyo ng ama ni Andrea. Bakit hindi mo sinabi sa akin, Brent? Bakit tinarap mo na mag-isa ang mga traidor sa pamilya? Hikbi ni Andrea sa dilim habang yakap ang mga folder. Ngunit kahit may kaunting habag na umusbong sa kanyang puso para sa asawa, ay alam ni Andrea na nagkasala pa rin ito. Pumasok pa rin ito sa kanilang kama kasamang ibang babae. Ang kahinaan nito ay nanatiling isang kasalanan. Dito ay nagbago ang takbo ng plano ni Andrea. Kung dati ay balak niyang hiyain at wasakin ng dalawa ng sabay, ngayon ay itinuon niya ang pinakamatindi niyang galit sa mga tunay na may salarin ng krimen. Si Danica at ang ina nito. Bibigyan niya ng matinding leksyon si Brent, ngunit ang dalawang ahas ng tuluyan niyang tatapusin. Kinabukasan ng umaga, pumasok si Brent sa kusina at mukhang puyat at balisa. Nakita niya si Andrea na naghahanda ng almusal. Good morning, sweetheart. Bati ni Brent, pilit ang ngiti habang humahalik sa pisngi ni Andrea. Handa ka na ba para sa reunion bukas? Kung gusto mo, ako nang dadaan sa hotel mamaya para tignan ang mga huling detalye. Tinitigan siya ni Andrea. Ngayong alam na niya ang katotohanan ay nakikita niya na ang bigat at takot sa mga mata ng asawa sa tuwing tumitingin ito sa kanya. Huwag na, Brent. Magpahinga ka na lang muna rito. Alam kong marami kang iniisip nito mga nakarang araw. Malambing na sabi ni Andrea sabay hawak sa kamay ng asawa. Gusto ko lang malaman mo, ano man ang mangyari bukas, ang katotohanan na magpapalaya sa atin. Nagtaka si Brent sa sinabi ng asawa. Andrea, may problema ba? Parang iba ang parang ng pagsasalita mo. Wala naman, Brent. Na-excite lang ako sa surpresa ko para sa buong pamilya natin bukas. Nakangiting sagot ni Andrea. Isang ngiti na nagdala ng kakaibang kaba sa puso ni Brent. Habang ang orasan ay patuloy na tumutunog patungo sa gabi ng pagtutuos, dumating ang gabi ng Grand Family Reunion sa Marangyang Grand Plaza Hotel. Kumikinang ang buong paligid sa mga kristal na dekorasyon. Naroon ang pinakamalaking pangalan sa mundo ng negosyo, mga kamag-anak at mga mamamahayag na inimbitahan para sa anibersaryo ng kumpanya. Pumasok si Andrea sa bulwagan na suot ang isang napakagandang pulang gown. Ang kulay ay tila nag-aanyaya ng digmaan, ngunit ang kanyang mukha ay kalmado at may marangyang ngiti. Sa kanyang tabi ay naroon si Brent na pormal sa kanyang itim na tuxedo. Bagamat nakangiti sa mga bisita, ay ramdam ni Andrea ang panginginig ng mga kamay nito sa tuwing hahawakan siya sa bewang. Sweetheart, ayos ka lang ba? Bulong ni Brent habang bumabati sila sa isang kasosyo sa negosyo. Para napakaseryoso mo ngayong gabi. Ayos lang ako, Brent. Masaya lang ako dahil kumpletong pamilya natin. Sagot ni Andrea sabay sulyap sa gawin ng pinto. Eksaktong pumasok sa ballroom si Danica, suot ang isang nakakasilaw na puting gown na tila ba siya ay kakasal. Kasunod niya ay ang kanyang ina na si Minerva na halos mapupuno ng mamahaling alahas ang leeg at mga kamay. Agad na nagtagpo ang paningin ni Danica at Brent. May mabilis na palitan ng makahulugang tingin sa pagitan ng dalawa na hindi nakaligtas sa matalas na mata ni Andrea. Lumapit si Danica sa kanyang asawa. May hawak na baso ng champagne at may mapang-asar na ngiti. Wow, Ate Andrea! Ang ganda naman ng pulang gown mo.
Mukhang handa ka na sa dami ng asikasuhin ngayong gabi ah. Bati nito bago bumaling kay Brent. Good evening, Kuya Brent. Bagay na bagay sa'yo ang tuxedo mo. Salamat, Danica. Pilit na sagot ni Brent, sabay iwas ng tingin at bahagyang lumapit kay Andrea. Excuse me lang Kukuha lang ako ng mainom natin, Andrea. Nang makaalis si Brent ay lumapit palalo si Danica kay Andrea. Ate, napansin ko lang, parang medyo balisa si Kuya Brent nitong mga nakarang araw. Sigurado ka bang hindi mo siya napapabayaan sa trabaho? Baka kasi may ibang nagpapasiya sa kanya kapag wala ka. Tumingin ng diretso si Andrea sa kanyang stepsister. Walang emosyon ang kanyang mga mata. Huwag ka mag-alala, Danica. Alam ko kung sino nagpapasaya sa asawa ko kapag wala ako. At alam ko rin kung anong klaseng regalo ang dapat ibigay sa mga taong mahilig manghimasok sa buhay ng may buhay. Napatigil naman si Danica. Biglang nawala ang ngiti sa kanyang labi. Anong ibig mo sabihin, ate? Malalaman mo rin mamaya. Makahulugang sagot ni Andrea bago siya tinalikuran upang lapitan ng kanyang ama na si Don Albert. Andrea, anak! Bati ng kanyang ama, medyo nangihina ngunit may ngiti. Napakaganda ng pagkakalatag ng event na ito. Salamat sa pag-aalaga sa pangalan ng ating pamilya. Para sa ito, Papa. Para sa lahat ng pinaghirapan mo. Sagot ni Andrea habang hinahaplos ang kamay ng ama. Sandali lang po magsisimula ng programa. Lumapit ang event coordinator kay Andrea. Mama Andrea, handa na po ang technical team sa likod ng entablado. Pwede na po kayo umakyat para sa inyong welcome speech. Sige, salamat. Tugon ni Andrea. Naglakad siya patungo sa gitna ng entablado, hawak ang mikropono. Tumayo siya sa ilalim ng spotlight habang ang malaking LED projector screen sa kanyang likod ay pansamantalang nagpapakita ng logo ng pamilyang Vallejo. Ang buong ballroom ay biglang tumahimik, naghihintay sa sasabihin ng panganay na anak ng angkan. Magandang gabi sa inyong lahat, sa aking ama, sa mga kasosyo sa negosyo, at sa buong angkan ng Vallejo at Atienza. Panimula ni Andrea. Malakas at buo ang kanyang tinig. Nagpalakpakan ng mga tao. Sinalubong ng kanyang paningin si Brent na nakatayo sa di kalayuan. Hawak pa rin ng 2 baso ng inumin at si Danica nakatabi na ngayon ng kanyang inang si Minerva. Kapwa may mapang mataas na muka. Ngayong gabi, hindi lang to simpleng pagdiriwang ng ating nakaraan. Patuloy ni Andrea habang dahan-dahang sumisinti ang kakaibang kislap sa kanyang mga mata. May inihanda akong isang napaka-espesyal na sorpresa. Isang malaking palabas na magpapakita ng tunay na nangyayari sa likod ng mga nakasarang pinto sa ating pamilya. Isang kwento ng kataksilan, kasakiman, at ng mga ahas na matagal nating pinakain sa sarili nating hapunan. Nagkaroon ng bulong-bulungan sa mga bisita. Bahagyang napaatras si Brent habang si Minerva ay napahawak sa braso ni Danica. Technician, pakiplay yung video. Malamig na utos ni Andrea habang nakatitig ng diretsyo sa nangangatal na mga mata ni Danica. Biglang namatay ang mga mararangyang ilaw sa loob ng ballroom. Tanging ang liwanag lamang mula sa LED screen sa likod ni Andrea ang nagbibigay ng anino sa buong buluwagan. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa paligid bago isang malinaw na video feed ang lumitaw. Ang kwarto ni na Andrea at Brent. Nagsimulang magbulungan ng mga tao sa harap. Nakita sa screen si Brent na pumasok sa kwarto, kasunod ang isang babae na kasombrero. Ngunit sa sumunod na segundo ng video ay tinanggal ng babae ang kanyang sombrero at humarap ng diretsyo sa direksyon ng kamera upang ayusin ang kanyang buhok. Liwanag na liwanag ang mukha ni Danica. Diyos ko, si Danica ba yan? Maririnig ang pabulong na gulat ng isang tiyahin sa unahang lamesa. Hindi lang yun. Malakas at malinaw na umalingaw-ngaw ang audio sa mga mamahaling speaker ng ballroom. Dito ba talaga? Paano kung biglang bumalik si Andrea? Boses ni Danica sa video na may kasamang malambing na tawa habang isinasandal si Brent sa pader. Nasa Batangas siya. Hindi yun uuwi. Sagot ni Brent sa video. Sa kanya ang kwartong to. Pero sa akin ang gabi mo. I-off nyo yan! Patayin nyo ang screen! Biglang sigaw ni Minerva mula sa kanyang upuan.
Nanginginig ang buong katawan habang sinusubukang harangan ng paningin ng mga tao. Gawa-gawa lang yan! Inedit ang video na yan para sirain ang anak ko! Tumakbo si Danica patungo sa entablado. Umiiyak at nagkukumahog sa takot habang nakatingin sa daan-daang bisitang nakatitig sa kanya ng may pandidiri. Ate Andrea, itigil mo to! Hindi ang totoo! Sinisiraan mo lang ako dahil inggit ka sa akin! Sigaw niya habang sinusubukang agawin ang mikropono. Ngunit hindi natitinag si Andrea. Bahagya niyang inilayo ang mikropono at sinalubong ng naghihisterikal na mukha ang kanyang stepsister. Inggit, Danica? Sa isang ahas na pumasok sa kwarto ko? Sa isang magnanakaw? Bumaling si Andrea sa technician at pinindot ang remote control na hawak niya. Biglang nagbago ang larawan sa screen. Sa pagkakataong ito ay hindi na video ng kwarto ang lumabas kundi scan ng mga documents, mga fake bank transfers, pirma ng pondo ng kumpanya at ang fake na kasunduan ng utang na ginamit ni na Minerva at Danica. Hindi lang kayo ang mga agaw ng asawa. Pagpapatuloy ni Andrea, ang boses niya ay umalingaw-ngaw sa buong buluwaga na parang kulog. Ginamit niyo pang fake na utang na to para i-blackmail ang aking asawa. Para nakawin ang mga ari-arian ng pamilyang Vallejo. Ninakawan yung kumpanya ng aking ama habang nagpapanggap kayo nagmamalasakit. Andrea, anak, totoo ba ito? Nangihinang tanong ni Don Albert, ang ama ni Andrea habang nakahawak sa kanyang puso at halos hindi makapaniwala sa kataksilan ng kanyang pangalawang asawa at anak nito. Oo, Papa. Hawak kong lahat ng certified bank documents. Sagot ni Andrea at hindi pinuputol ang titig kay Danica na ngayon ay tuluyan ng napaluhod sa hagdan ng entablado. Sapo ang kanyang muka habang walang tigil ang pag-iyak. Humarap si Andrea kay Brent na kanina pa nakatayo sa gilid at tila isang rebulto na nawala ng buhay. Ang mga basong hawak nito ay matagal nang nabitawan at nabasag sa sahig. Brent, tawag ni Andrea sa asawa gamit ang mikropono. Lumapit ka rito. Bawat hakbang ni Brent patungo sa gitna ay puno ng bigat. Nang makalapit siya kay Andrea ay dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ng kanyang asawa sa harap ng lahat ng tao. Andrea, patawarin mo ko. Basag ang boses ni Brent at ang mga luha ay malayang umaagos sa kanyang pisngi. Naging duwag ako. Natakot ako na nasirain nilang pamilya mo gamit ang fake na utang ng papa mo. Kaya nagpadala ako sa blackmail nila. Pero patawarin mo ako dahil nagkasala pa rin ako sa'yo. Alam ko, Brent. Alam ko ang buong katotohanan. Malamig na sagot ni Andrea habang nakatitig sa nakaluhod na asawa. Ngunit ang gabing ito ay hindi para sa pagpapatawad. Ang gabing to ay para sa paniningil. Kasabay ng kanyang huling salita ay bumukas ang malaking pinto ng ballroom at pumasok ang 5 unipormadong pulis na kanina pa naghihintay sa labas. Bitbit ang opisyal na warrant of arrest para kina Minerva at Danica. Mabilis na binalot ng bulungan at tensyon ng buong ballroom habang naglalakad ang mga pulis patungo sa harapan ng entablado. Nakaturo ang pansin ng lahat kina Minerva at Danica na kapwa nangangatal sa takot at hiya. Ano to? Bitawan niyo ako! Hindi niyo alam kung sinong kinakalaban ninyo! Sigaw ni Minerva habang hinahawakan ng isang pulis ang kanyang magkabilang braso. Ang kanyang mga mamahaling alahas ay tila na wala ng kislap sa gitna ng kaguluhan. Pulis po kami, madam. May hawak kaming warrant of arrest para sa inyo at sa anak ninyong si Danica Vallejo dahil sa mga kasong qualified theft, estafa at extortion. Pahayag ng pulis. Papa! Tulungan mo kami pa! Pagsabihan mo si Andrea, sinisiraan niya lang kami! Pagmamakaawa ni Danica habang pilit na kumakalas sa pulis na naglalagay ng posas sa kanyang mga kamay. Ang kanyang puting gown ay nagusot na at ang kanyang make-up ay tuluyan ng nasira ng kanyang mga luha. Tumingin si Danica kay Brent na nakaluhod pa rin sa sahig malapit kay Andrea. Brent! Brent! Magsalita ka! Sabihin mo sa kanilang kasunduan natin to na mahal mo ako. Huwag mo kaming iwan dito! Dahan-dahang tumayo si Brent, ngunit hindi niya tiningnan si Danica. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa sahig, punong-puno ng matinding pagsisisi. Itigil mo na yan, Danica. Tapos na ang pananakot nyo. Handa akong harapin ang parusa ko. Pero kayo ng ina mo, dapat lang na mabulok sa kulungan. Albert! Albert! Maniniwala ka ba sa anak mo?
Sigaw naman ni Minerva kay Don Albert. Ako nag-alaga sa'yo na magkasakit ka! Ganito bang isusukli mo sa akin? Tumingin si Don Albert sa kanyang asawa nang may malalim na pait at galit. Huwag mo akong matawag-tawag na Albert, Minerva! Akala ko tunay ang pagmamahal mo. Pero maduming budhi pa lang papakain mo sa pamilyang ito. Lumayas kayo sa harapan ko! Humarap si Andrea sa mga pulis. Ipalabas na po sila. Nakakabala na sila sa aking mga bisita. Habang kinakaladkad ng mga pulis sina Danica at Minerva palabas ng ballroom, maririnig pa rin ang histerikong sigaw ng dalawa at unti-unting nawawala sa labas ng pinto. Ang mga bisita naman ay naiwang nakatunganga, hindi makapaniwala sa bilis ng mga pangyayari. Bumaling muli si Andrea kay Brent. Ang mikropono ay nakabukas pa rin kaya't ang bawat hininga niya ay naririnig ng buong bulwagan. Tumayo ka dyan, Brent. Utos ni Andrea. Ang kanyang tinig ay walang emosyon, ngunit may bigat nang nag-obliga kay Brent na sumunod. Tumayo si Brent. Luhaan at nangihina ang mga tuhod. Andrea, alam kong walang kapatawaran ng ginawa ko. Kahit na na-blackmail ako, pumasok pa rin ako sa silid natin kasama siya. Handa akong tanggapin kung anong gusto mong gawin sa akin. Magpapakulong din ako kung yan ang ikakaligaya mo. Tinitigan siya ni Andrea ng matagal. Sa kabila ng galit ay nakita niyang lalaking naging bahagi ng kanyang buhay sa loob ng 7 taon. Ang lalaking natakot para sa kanya, ngunit naging mahina. Alam ko kung bakit mo ginawa yun, Brent. Alam ko na tinangka mong bawiin ang mga titulo ng papa ko mula sa kanila. Simula ni Andrea na ikinagulat ni Brent. Pero hindi yun sapat na dahilan para sirain mong pangako nating dalawa sa harap ng altar. Ang takot ay hindi kailanman naging lisensya para magtaksil. Patawad, Andrea. Patawad. Tanging nasambit ni Brent habang muling humahagulhol. Inilapit ni Andrea ang mikropono sa kanyang mga labi at humarap sa mga bisita. Sa aking mga panauhin, humihingi ako ng paumanhin sa palabas na inyong nasaksihan ngayong gabi. Ang hapunan ay nakahanda na. Mangyaring magsaya kayo. Ibinaba ni Andrea ang mikropono at hinarap muli si Brent. Haharapin mong batas kasama nila para sa mga naging pirma mo sa fake document. Pero pagkatapos ng lahat ng to, doon natin malalaman kung may natitira pa ba para sa ating dalawa. Sa ngayon lumayo ka muna sa akin. Hindi na sumagot si Brent. Tumango siya ng may mabigat na pasasalamat bago dahan-dahang naglakad palabas ng ballroom. Mag-isa. Habang si Andrea naman ay nanatiling nakatayo sa entablado, sugatan ngunit nagwagi sa laban. Lumipas ang ilang buwan matapos ang iskandalo. Nakulong sina Minerva at Danica habang si Brent naman ay patuloy na nakikipagtulungan sa mga otoridad para maibalik ang bawat sentimong ninakaw ng mga ito. Pansamantala siyang lumipat sa guest room ng mansyon. Pinanatili ang distansya upang bigyan ng espasyo si Andrea. Isang gabi, habang nag-aayos ng mga huling report si Andrea sa sala, ay marahang kumatok si Brent bago pumasok na may dalang tasa ng tsaa. Andrea. Mahinang tawag ni Brent habang maingat na ibinababa ang tasa sa mesa. Gusto ko lang sanang iwan to sa'yo. Isang makapal na brown envelope ang inilagay niya sa tabi ng tsaa. Ibinaba ni Andrea ang kanyang salamin. Ano yan, Brent? Yan ang lahat ng mga dokumento ng paglipat ng aking personal na ari-arian. Kasama ang mga shares ko sa kumpanya. Inilipat ko ng lahat sa pangalan mo. Sagot ni Brent. Seryoso ang mga mata ngunit bakas ang labis na kapaguran. Tinitigan ni Andrea ang envelope bago tumingin sa asawa. Para saan to? Akala mo ba mabibili ng mga kayamanan mo ginawa mo? Hindi, Andrea. Hindi ganun yun. Saad ni Brent sabay luhod ng bahagya sa gilid ng upuan ng asawa upang mapantayan ang paningin nito. Gusto ko lang patunayan sa'yo na hindi ko hinangad ang yaman ng pamilya niyo. Naging duwag ako noon. Natakot ako na kapag nalaman mong tungkol sa akala kong utang ng papa mo, mahihiya ka sa akin at iiwan mo ko. Pero mas sinira ko palang lahat ng magpatangay ako sa takot at kay Danica. Bumuntong hininga si Andrea. Naramdaman ang muling pagkirot sa kanyang puso. Ang daling sabihin yan ngayon, Brent. Pero nung magkasama kayo sa kwarto natin, naisip mo ba ako? Naisip mo ba ako anong mararamdaman ko? Yumuko si Brent. Pumatak ang luha sa kanyang pisngi. Araw-araw, gabi-gabi ako sinasaktan ng konsensya ko, Andrea.
Kaya nga sinubukan ko bawiin ang mga dokumento. Handa akong umalis ngayon na walang kahit isang sentimo sa bulsa ko. Basta malaman mo lang na nagsisisi ako. Patawarin mo lang ako. Sapat na sa akin yun kahit hindi mo na ako balikan pa. Naitikom ni Andrea ang kanyang mga labi. Tiningnan niya ang asawa. Ang lalaking dati ay napakataas, ngunit ngayon ay pira-piraso na sa kanyang harapan dahil sa pagsisisi. Ang tiwala, Brent, ay parang basag na salamin. Hindi to basta-basta nabubuo muli sa pamamagitan lang ng pagpirma sa mga papel na to. Kailangan ko ng oras. Ibibigay ko sa'yo lahat ng oras na kailangan mo, Andrea. Taimtim na sagot ni Brent sabay tayo at dahan-dahang inaplos ang kamay ng asawa bago umatras. Salamat dahil kinausap mo pa ako. Habang naglalakad si Brent pabalik sa guest room ay tinitigan ni Andrea ang iniwan nitong envelope. Ang galit sa kanyang puso ay dahan-dahang humuhupa at sa unang pagkakataon ay may maliit na espasyo ng pag-asa ang nabuksan sa kanyang puso. 6 na buwan ang mabilis na nagdaan matapos ang problema na yumanig sa pamilyang Vallejo at Atienza. Sa tulong ng mga legal na proseso at matitibay na ebidensya ay tuluyan ng nahatulan ng korte sina Minerva at Danica. Sa tulong ng mga legal na proseso at matitibay na ebidensya, tuluyan ng nahatulan ng korte sina Minerva at Danica. Ang ingay ng iskandalo sa mga pahayagan ay unti-unti na ring napalitan ng katahimikan. Sa mga panahong yun ay ibinuhos ni Andrea ang kanyang buong lakas at oras sa pagpapatakbo ng kumpanya upang maibalik ang katatagan nito. Si Brent naman ay patuloy na namuhay sa anino ng kanyang mga naging pagkakamali. Hindi siya umalis sa mansyon tulad ng hiling ni Andrea, ngunit pinanatili niyang pagiging tahimik at magalang sa espasyo ng kanyang asawa. Hindi siya napagod na mag-iwan ng mga simpleng sulat ng paghingi ng tawad sa ibabaw ng mesa, magluto ng mga paboritong pagkain ni Andrea kapag alam niyang gabi na ito uuwi mula sa opisina, at asikasuhin ng mga maliliit na bagay sa bahay nang walang hinihintay na kapalit. Isang Huwebes ng hapon, habang abala si Andrea sa pagre-review ng mga architectural drafts sa kanyang opisina, ay isang katok ang pumutol sa kanyang konsentrasyon. Bumukas ang pinto at inuluwan nito si Brent. May hawak siyang isang bouquet ng mga sariwang puting rosas, ang paboritong bulaklak ni Andrea, at isang formal na kasuotan na nakasabit sa kanyang braso. Andrea, pasensya na kung naabala kita. Marahang panimula ni Brent habang maingat na ibinababa ang mga bulaklak sa gilid ng mesa. Narinig ko kasi kay Papa Albert na inimbitahan ng kumpanya natin sa annual business party bukas ng gabi. Ibinaba ni Andrea ang kanyang ballpen at sumandal sa upuan. Oo, alam kong tungkol sa party. Pero marami pa akong tinatapos na trabaho kaya hindi ko pa nasisiguro makakapunta ako. Lumapit ng kaunti si Brent. Seryoso ngunit may bakas ng pag-aalinlangan ang mga mata. Alam kong baka ayaw mo kung makasama at naiintindihan ko yun. Pero bilang asawa mo pa rin sa batas at bilang partner mo sa kumpanya, gusto sana kitang samahan. Hindi para magpanggap na okay na tayo sa harap ng media, kundi para protektahan ka mula sa mga papanuring tingin ng mga tao sa'yo. Gusto ko mapatunayan sa kanila na nandito ako para sa'yo. Tindigan ni Andrea ang mga bulaklak. Pagkatapos ay binalingan ang mukha ng kanyang asawa. May kakaibang kislap sa mga mata ni Brent na matagal nang nawala noong panahon ng kanilang krisis. Ang kislap ng isang lalaking handang ipaglaban ang kanyang pamilya sa kahit na anong paraan. Ang matinding galit na dating nararamdaman ni Andrea ay dahan-dahang napapalitan ng isang pamilyar na init sa kanyang puso. Sige Brent. Sa wakas ay sagot ni Andrea na ikinagulat at ikinatuwa ng lalaki. Sasama ako sa iyo sa party. Ngunit tandaan mo, gagawin natin to para sa proteksyonan ng imahe ng kumpanya ng pamilya ko. Sapat na sa akin yun, Andrea. Maraming salamat. Nakangiting sagot ni Brent, bakas ang labis na pasasalamat sa kanyang tinig. Nang lumabas si Brent sa silid ay napahawak si Andrea sa kanyang tsaa. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan ay naramdaman niyang bahagyang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ang mga lumang sugat ay naroon pa rin, ngunit ang daloy ng kanilang kwento ay unti-unti nang nagbabago patungo sa isang direksyong hindi niya inaasahan. Nagliliwanag ang Grand Ballroom sa gabi ng annual business party. Dumating ang mga mamamahayag at nagkislapan ng mga flash ng kamera nang bumaba sa sasakyan sina Andrea at Brent.
Suot ni Andrea ang isang napakagandang emerald green gown na hapit sa kanyang katawan, habang si Brent naman ay mukhang napakagwapo sa kanyang klasikong itim na tuksido. Sa kabila ng mga bulong-bulungan ng ilang negosyante sa paligid tungkol sa nakaraang iskandalo, nanatiling kumpiyansa ang tindig ng dalawa. Maingat na ipinatong ni Brent ang kanyang kamay sa bewang ni Andrea habang naglalakad sila papasok, na nagpadaloy ng isang pamilyar na kuryente ng kilig sa buong katawan ng babae. Ayos ka lang ba, sweetheart? Bulong ni Brent habang nakangiti sa mga kamera. Kung nahihilo ka o napapagod sa dami ng tao, sabihin mo lang sa akin. Pwede tayong lumipat sa VIP lounge. Bahagyang tumingala si Andrea at sinalubong ang nag-aalilang mga mata ng asawa. Ayos lang ako, Brent. Sanay ako sa ganito. Ikaw, kaya mo ba mga tingin nila? Ngumiti si Brent, isang tapat at malalim na ngiti. Kaya ko ang lahat. Basta ikaw ang kasama ko. Ang opinyon nila ay walang halaga kumpara sa kapatawaran mo. Habang nagpapatuloy ang gabi, ilang mga malalaking kliyente ang lumapit sa kanila upang mag-alok ng mga bagong proyekto. Sa bawat diskusyon ay mapapansin ang perpektong ugnayan ng dalawa bilang magkapareha sa negosyo. Si Brent ang sumasagot sa mga teknikal na aspeto ng arkitektura, habang si Andrea naman ang nagpapasya sa pinansyal at pamamahala. Napakagandang tingnan na mas matatagang Atienza at Vallejo ngayon. Komento ng isang matandang investor bago sila iniwan upang kumuha ng pagkain. Nang tumuntong ang isang marahang instrumental na musika, ay dahan-dahang binalingan ni Brent ang asawa. Inilahad niya ang kanyang kanang kamay ng may buong paggalang, habang ang kaliwang kamay ay nasa kanyang dibdib. May I have this dance? My beautiful wife? Paanyaya ni Brent, may kasamang malambing na titig na tila ba sila lang dalawa ang tao sa silid. Napatigil si Andrea, tinignan niya ang kamay ni Brent, pagkatapos ay ang mga mata nitong puno ng pag-asa. Sa kabila ng kanyang mga ipinapangakong pader, hindi niya maitatanggi ang tibok ng sarili niyang puso. Inilagay niya ang kanyang kamay sa palad ni Brent. Isang sayaw lang, Brent. Kahit isang sayaw lang, sapat na yun para sa akin. Naglakad sila patungo sa gitna ng dance floor. Isinama ni Brent ang kanang kamay sa bewang ni Andrea habang ang kanilang mga daliri ay magkahawak na mahigpit. Sa bawat marahang hakbang at pag-ikot ay nararamdaman ni Andrea ang init ng katawan ng asawa at ang mabilis na pagtibok ng puso nito. Namiss kita ng gusto, Andrea. Bulong ni Brent at inilapit ng bahagya ang kanyang mukha sa tenga ng asawa. Namiss kong hawakan ka ng ganito. Namiss ko ang bango mo. Araw-araw, ang tanging hiling ko lang ay ang mayakap ka muli ng walang takot o lihim. Napalunok si Andrea. Naramdaman niyang panginig ng kanyang sariling boses. Brent, huwag mong pabilisin ang mga bagay-bagay. Alam mo kung gaano kasakit ang pinagdaanan ko. Alam ko, sweetheart. At hindi ko yung kakalimutan. Sagot ni Brent habang dahan-dahang ipinatong ang kanyang noo sa noo ni Andrea habang patuloy silang sumasayaw. Hindi kita minamadali. Handa akong manligaw sa'yo araw-araw kahit umabot ng 10 taon hanggang sa makuha ko ulit ang buong tiwala mo. Tinitigan siya ni Andrea ng malapitan. Nakita niyang katapatan sa mga mata nito. Walang pag-aalinlangan, walang pagtatago. Ang pamilyar na kilig at pagmamahal na akala niya ay tuluyan ng winasak ng kataksilan ni Danica ay muling sumiklab sa kanyang puso. Nang hindi na maamalayan ay dahan-dahang isinandal ni Andrea ang kanyang ulo sa malapad na balikat ni Brent habang patuloy silang umiikot sa ilalim ng mga kumikinang na ilaw ng ballroom. Isang hudyat na ang pader na itinayo niya ay unti-unti nang nagbabago upang maging tulay para sa kanilang dalawa. Naging mapayapa ang mga sumunod na linggo matapos ang gabi ng business gala. Unti-unti nang bumabalik ang sigla sa mansyon ng mga Atienza at mas madalas na ring makitang magkasama sina Andrea at Brent sa hapunan. Nag-uusap tungkol sa mga plano sa kumpanya na may kasamang mga ngiti. Subalit isang gabi, habang nagbabasa ng mga legal na papeles si Brent sa kanyang study room, ay biglang nanginig na umira ng kanyang personal na cellphone sa ibabaw ng mesa. Isang hindi kilalang numero ang tumatawag. Hello? Sino to? Tanong ni Brent, seryoso ang boses. Isang pamilyar, matinis at hysterical na boses ang sumagot mula sa kabilang linya. Brent! Brent! Tulungan mo ako! Pakiusap si Danica to! Nanigas si Brent sa kanyang kinauupuan.
Mabilis niyang tiningnan ang pinto ng silid upang masigurong wala si Andrea bago muling idinikit ang telepono sa kanyang tenga. Danica, paano ka nakatawag? Nasaan ka? Nabayaran kong isang guard dito sa loob ng paitan para makagamit ako ng telepono. Mabilis at pabulong na sagot ni Danica. Maririnig ang desperasyon sa kanyang boses. Brent, hindi ko na kaya rito. Ang dumi, ang hirap. Kausapin mo si Andrea. Iurong niyo ang kaso laban sa akin. Kung hindi mo ako tutulungan, isasama kita sa pagbagsak ko. Anong ibig mong sabihin, Danica? Tapos na ang pananakot mo sa akin. Galit na banta ni Brent, bagamat nararamdaman niyang malamig na pawis sa kanyang likod. Akala mo ba lahat ng ebidensya ay nakuha na ni Andrea? May mga litrato at video pa ako sa cellphone ko na nakabackup sa isang tagong drive. Kapag hindi mo ko tinulungan makalabas dito, ipapadala ko yun sa mga kasosyo niyo sa negosyo at sa media. Sisiguraduhin kong mawawasak ang kumpanya niyo at tuluyan ka ng kamumuhian ng magaling kong ate. Itigil mo ng kamaliwan mo, Danica. Mariing sabi ni Brent, ngunit bago pa siya makapagsalita muli, ay isang kamay ang dahan-dahang kumuha ng telepono mula sa kanyang hawak. Napalingon si Brent ng may kaba. Si Andrea, nakatayo ito sa kanyang tabi at seryoso ang muka. Hawak na ngayon ang cellphone. Inilagay ni Andrea ang tawag sa loudspeaker. Danica? Malamig na tawag ni Andrea. Napatigil ang pag-iyak ni Danica sa kabilang linya. Ate Andrea? Gawin mong gusto mo, Danica. Buong tapang na pahayag ni Andrea. Bawat salita ay may diin. Ipadala mo ang lahat ng litrato o video na meron ka sa kahit sino. Walang sino mang kliyente o mamamahayag ang maniniwala sa isang sentensyadong kriminal na tulad mo. Sa tingin mo ba takot pa ako sa iskandalo? Nilinis ko na ang pangalan ng pamilya ko at hindi mo na kami magagawang manipulahin muli. Ate, pakiusap, kapatid mo pa rin ako. Pagmamakaawa ni Danica, tuluyan ang nawala ng alas. Huwag mo akong iwan dito, ate. Iniwan mo pagiging kapatid mo nung pumasok ka sa kwarto ko, Danica. Doon ka sa kulungan, magmuni-muni. Huling sabi ni Andrea bago niya mariing pinindot ang end call button. Ibinalik ni Andrea ang telepono sa ibabaw ng mesa. Umarap sa kanya si Brent at agad na lumuhod sa kanyang harap. Hawak ang kanyang kamay. Andrea, patawarin mo ko. Hindi ko alam na tatawag siya at pinapangako ko. Wala akong balak na itago to sa'yo. Nanginginig ang boses ni Brent. Natatakot na baka tuluyan ng mawasak ang tiwala na unti-unti nilang ibinabalik. Tinitigan siya ni Andrea ng matagal bago dahan-dahang pinatayo ang asawa. Alam ko, Brent. Nakita ko kung paano mo siya hinarap bago ko kinuha ang cellphone. Nakita ko kung hindi ka nagpadala sa pananakot niya. Huminga ng malalim si Brent. Niyakap ng mahigpit si Andrea habang isnasandal ang kanyang ulo sa balikat nito. Salamat, Andrea. Salamat dahil pinili mo akong pagkatiwalaan ngayon. Natututo ka na, Brent. Bulong ni Andrea habang dahan-dahang ipinapatong ang kanyang mga kamay sa likod ng asawa. At ang huling pagtatangka ni Danica ay patunay na lang na wala nang puwang ang mga lihim sa buhay nating dalawa. Isang taon matapos ang problema na yumanig sa kanilang mga buhay, nagpasya sina Andrea at Brent na magdaos ng isang pribadong okasyon, ang pagpapanibago ng kanilang pangako sa kasal. Walang mga mararangyang dekorasyon ng hotel, walang mamamahayag at walang mga pagkunwaring kamag-anak. Naroon lamang sila sa isang tahimik at magandang hardin sa gilid ng dagat, kasamang ilang malalapit na kaibigan at ang ama ni Andrea. Suot ang isang simpleng puting bestida na sumasayaw sa ihip ng hangin, ay dahan-dahang naglakad si Andrea patungo sa altar. Doon ay naghihintay si Brent. Suot ang isang puting linen shirt. Habang papalapit ang asawa ay hindi napigilan ang mga luha na nagbadyas sa kanyang mga mata. Nang magkahawak ang kanilang mga kamay sa harap ng pastor ay naramdaman ng lahat ang tindi ng emosyon sa paligid. Brent, Andrea, ang kasal ay hindi lang patunay na pag-ibig sa mga sandaling kasaganaan. Ito ay pagpili na manatili sa tabi ng isa't isa kapag ang mundo ay gumuho na. Brent, maaari mo nang sabihin ang iyong mga panata. Humarap si Brent kay Andrea. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hinahawakan ng daliri ng kanyang asawa. Andrea, 7 taon nang nakakalipas. Nangako ko sa iyo sa harap ng altar. Ngunit binigo kita. Naging duwag ako. Naging mahina ako at hinayaan kong pasukin ng dumi ang ating santuaryo.
Huminto sandali si Brent upang lumunok at pinipigil ang hikbi. Mga panahong akala ko ay tuluyan mo na akong itatapon. Nararapat naman. Pero tinuruan mo ako kung anong tunay na kahulugan ng lakas at hustisya. Hindi mo lang iniligtas ang kumpanya ng pamilya mo. Iniligtas mo rin ako sa sarili ko ang kaduwagan. Ngayong gabi, sa harap ng Diyos at ng iyong Ama, ipinapangako ko na bawat natitirang segundo ng buhay ko ay iaalay ko para patunayan sa'yo na karapat dapat ako sa pangalawang pagkakataon na to. Walang lihim, walang pagtatago. Ikaw lang, Andrea, habang buhay at mahal na mahal kita. Napaiyak na rin si Andrea, ngunit sa pagkakataong ito, ang mga luha niya ay hindi nagaling sa sakit kundi sa kapatawaran. Pinunasan niyang pisngi ni Brent bago nagsalita. Brent, nung gabing nakita ko ang video sa CCTV, naramdaman kong namatay ang isang bahagi ng puso ko. Gusto kitang kamuhian, gusto kong saktan kayo ng paulit-ulit. Ngunit nang malaman kong buong katotohanan, na nagpadala ka sa takot para lang protektahan ako at ang pamilya ko. Naintindihan ko na ang tao, gaano man katatag ay may kahinaan din. Huminga ng malalim si Andrea at mas hinigpitan ng hawak sa kamay ng asawa. Ang pagpapatawad ay hindi isang mabilis na desisyon. Isang mahabang proseso ito ng paggising araw-araw at pagpili na wag nang balikan ang dumi ng nakaraan. Ngayong gabi, Brent, pinipili kong sunugin ang nakaraan na yon. Tinatanggap kita muli, hindi bilang lalaking nagkasala, kundi bilang ang lalaking pinili kong mahalin noon, ngayon at sa mga susunod pang bukas. Ipinapangako mo ba, Andrea, na aalagaan at mamahalin si Brent sa hirap at ginhawa? Ipinapangako ko po. At ikaw naman, Brent? Ipinapangako ko po na ilalaan ko ang buong oras ko sa aking asawa. Sagot ni Brent ng walang pag-aalinlangan. Sa ngalan ng Diyos, maaari mo nang halikan ang iyong asawa. Wika ng pastor. Dahan-dahang inilapit ni Brent ang kanyang mukha kay Andrea. Maingat niyang hinawakan ang pisngi nito at iginawa ng isang matamis, matagal at punong-puno ng pagmamahal na halik. Nagsipalakpakan ng mga tao, mga kaibigan at si Don Albert na tahimik na nagpupunas ng luha sa unahan. Sa ilalim ng papalubog na araw sa tabing dagat, ang lumang pangako na nabasag ay tuluyan ng napalitan ng isang mas matibay at mas tapat na pangako. Ilang linggo matapos ang kanilang renewal of vows, napansin ni Brent ang unti-unting pagbabago sa kilos ni Andrea. Madalas itong namumutla sa umaga at ilang beses na ring lumiban sa mga importanteng board meeting dahil sa biglaang panghihina. Martes ng umaga, habang nag-aayos ng kurbata si Brent sa harap ng salamin ay bigla niyang narinig ang malakas na pag-ubo at pagsusuka ni Andrea sa loob ng banyo. Agad niyang binitawan ng kurbata at nagmamadaling kumatok sa pinto. Andrea! Sweetheart! Okay ka lang ba? Nag-aalilang tanong ni Brent habang dahan-dahang binubuksan ng pinto. Nadatnan niya si Andrea na nakahawak sa gilid ng lababo, hinihingal at bakas ang labis na kapaguran sa muka. Agad siyang nilapitan ni Brent. Inabutan ng baso ng tubig at marahang inaplos ang likod nito. Uminom ka muna, sweetheart. Pangatlong araw mo na tong ganito ha. Sabi ko naman sa'yo, pagpaliban mo muna yung site visit sa Quezon. Masyado mong pinapagod ng sarili mo sa trabaho. Ininom ni Andrea ang tubig bago humilig sa balikat ni Brent. Hindi ko alam, Brent. Hindi naman ako ganito kahit puyat ako ng mga nakaraang proyekto. Bigla na lang umiikot ang paningin ko kapag nakakaamoy ako ng kape sa umaga. Napatigil si Brent. Tinignan niya si Andrea na dahan-dahang bumaba ang tingin sa tiyan nito at isang bigla ang hinala ang nagpatibok ng mabilis sa kanyang puso. Andrea, kailan ang huling dalaw mo? I mean, ang period mo? Nanlaki ang mga mata ni Andrea sa tanong ng asawa. Napakapit siya sa braso ni Brent. Diyos ko, delayed ako ng halos 3 linggo. Sa dami ng inaasikaso natin sa kumpanya, hindi ko na nabilang. Magbihis ka, Andrea. Hindi tayo pupunta sa opisina ngayon. Mabilis na sabi ni Brent, may halong kaba at pananabik sa boses. Saan tayo pupunta? Sa ospital. Magpapasuri tayo sa doktor. Pagdating sa klinika ng kanilang pamilyang Obigaini, tahimik na naghihintay ang mag-asawa sa loob ng pagsusuring silid. Mahigpit ang hawak ni Brent sa kamay ni Andrea at pilit na pinapakalma ang sarili habang ang doktor ay seryosong nagbabasa ng mga resulta ng lab test. Dok, may masama po bang nangyari sa asawa ko? May masakit ba sa kanya? May sakit ba siya dahil sa stress? Sunod-sunod na tanong ni Brent at hindi na makapaghintay. Napangiti ang doktor at ibinaba ang hawak na folder at tumingin sa asawa. Huwag kayo mag-alala, Mr. Atienza. Walang sakit ang asawa mo.
Ang totoo, napakagandang balita ang dala ko. Congratulations! 6 na linggo ng buntis si Andrea. Maayos ang kapit ng bata at kailangan lang natin ng kaunting vitamins at bawas sa stress sa trabaho. Napatigil ang mundong nina Andrea at Brent. Parang walang salitang gustong lumabas sa kanilang mga bibig sa labis na tuwa at galak. Tumingin si Brent kay Andrea, ang kanyang mga mata ay nagbabadya sa luha ng kaligayahan. Sweetheart, naririnig mo ba yun? Magiging magulang na tayo. Basag ang boses na bulong ni Brent habang dahan-dahang hinahalikan ang likod ng palad ni Andrea. Napaiyak na rin si Andrea habang nakangiti. Hinawakan niyang kanyang tiyan. Isang sanggol, Brent. Isang bagong buhay. Oo, sweetheart. Isang bagong simula para sa pamilya natin. Maraming salamat, Doc. Sisiguraduhin kong hindi na siya magbubuhat kahit isang pirasong papel sa opisina. Natawa ang doktor pati na rin si Andrea. Habang naglalakad sila palabas ng ospital ay yakap-yakap ni Brent si Andrea sa kanyang tabi at tila ba hawak niyang pinakamahalagang kayamanan sa buong mundo. Salamat, Andrea. Sa kabila lahat ng dumi na dinala ko sa buhay mo, binigyan mo pa rin ako ng pagkakataon na maging ama na mabuong pamilyang ito. Huwag mo nang isipin ng nakaraan, Brent. Ang baby na to ang patunay na pagkatapos ng pinakamadilim na gabi ay palaging may darating na magandang umaga. 5 taon ang mabilis na lumipas. Ang mansyon ni Andrea at Brent na dating nababalutan ng malamig na katahimikan at mga lihim na tuluyan ng napalitan ng maiingay na hakbang, tawanan at sigla. Sa malawak na hardin ng bahay at masayang nagtatakbo ang 5 taong gulang na si Nathan, habang karga naman ni Brent ang kanyang 2 taong gulang na bunsong anak na si Sofia. Nakaupo si Andrea sa beranda, may hawak na tasa ng tsaa habang nakangiting pinapanood ang kanyang pamilya. Suot niya ang kanyang simpleng bestida, malayo sa imahe ng matapang at seryosong negosyante sa opisina. Dito sa loob ng kanilang tahanan, siya ay isang ganap at maligayang ina. Papa! Ang taas pa po! Gusto ko pa pong lumipad! Sigaw ng maliit na si Nathan habang nakataas sa mga kamay kay Brent. O sige, pero pagkatapos nito, papasok na tayo sa loob para magmerienda, ha? Baka mapagalitan tayo ng iyong mama. Tumatawag sagot ni Brent sabay buhat ng mataas sa anak bago ito dahan-dahang ibinaba sa damuhan. Inakay ni Brent ang 2 bata patungo sa beranda. Agad namang lumapit si Nathan kay Andrea at yumakap sa binti nito. Mama, si Papa po, napagod na agad sa pagtakbo. Natawa si Andrea at hinaplos ang buhok ng anak. Talaga? Mukhang kailangan na nga mag-exercise ng madalas ng papa mo. O sige na, pumunta na kayo kay Manang sa kusina. Handa na ang paborito niyong pancakes. Yay! Pancakes! Sabay na sigaw ng 2 bata bago nagunahang pumasok sa loob ng bahay. Nang maiwan silang 2 sa beranda ay umupo si Brent sa tabi ni Andrea. Kinuha niya ang kamay ng asawa at pinagdaop ang kanilang mga daliri. Marahang hinalikan ng singsing sa kasal ni Andrea. Napapakain mo na naman sila na matamis, sweetheart. Baka mamaya hindi na naman matulog ang mga yan maaga. Biro ni Brent, may malalim na lambing sa kanyang mga mata. Minsan lang naman, Brent, hayaan mo na. Nakangiting sagot ni Andrea sabay sandal sa kanyang ulo sa balikat ng asawa. Kumusta ang huling meeting mo sa mga bagong investors natin para sa Vallejo at Chenza Towers? Maayos ang lahat, sweetheart. Hubangan sila sa bagong architectural structural plan natin. Pero sabi ko sa kanila, ang tunay na utak sa likod ng tagumpay ng kumpanya ay ang asawa ko. Sagot ni Brent bago naging seryosong kanyang muka. Alam mo, Andrea, tuwing tinitingnan ko kayo ng mga bata, hindi ko mapigilang magpasalamat sa iyo araw-araw. Tumingala si Andrea upang salubungin ang paningin ng asawa. Bakit naman? Dahil kung hindi dahil sa katapangan mo 5 taon nang nakakalipas, kung nagpadala ka sa galit at tuluyan mo kung iniwan ng mga panahon nagkasala ako, baka wala na ako rito. Baka tuloy na ako nung sinira ni Danica. Seryoso na pahayag ni Brent, baka sa panghabang buhay ng utang na loob. Ipinakita mo sa akin kung paano lumaban ng tama. Binago mo ako, Andrea. Hinaplos ni Andrea ang pisngi ni Brent. Marahang pinapawi ang kaunting lungkot na pumasok sa mga mata nito. Brent, ang nakaraan ay bahagi lang ng ating kwento. Nung gabing binunyag ko ang katotohanan sa reunion, ginawa ko yun para sa hustisya. Pero ang piliin kong manatili sa tabi mo pagkatapos nun, ginawa ko yun dahil nakita kong handa kang magbago at dahil mahal kita. Mahal na mahal din kita, Andrea. Higit pa sa buhay ko. Bulong ni Brent. Dahan-dahang inilapit ni Brent ang kanyang mukha at iginawad ang isang matamis, matagal at tapat na halik sa mga labi ni Andrea.
Ang parehong halik na nagpapatibok pa rin sa kanilang mga puso nang walang kasing kilig. Ang kanilang pag-ibig ay hindi nagsimula sa isang perpektong paraiso. Ito'y dumaan sa apoy ng kataksilan ng kanyang stepsister, sa matinding dumi ng lihim ng CCTV at sa matinding pagsubok ng tiwala. Ngunit sa huli ay napatunayan ni na Andrea at Brent na ang tunay na telenovela ng buhay ay hindi nagtatapos sa paghihiganti, kundi sa tagumpay ng isang tapat na pagpapatawad at pagmamahal ng walang sino mang traidor ang makakasira pang muli. Sa ilalim ng papalubog na araw ay masaya silang naglakad at pumasok sa loob ng bahay. Magkahawak kamay patungo sa kanilang magandang bukas. Nang sandaling yun ay tahimik na nakatayo sina Andrea at Brent sa balkonahe ng kanilang bagong rest house sa Tagaytay, habang pinagmamasdan ng malawak at payapang tanawin ng Bulkang Taal. Maririnig sa likod ang masayang tawanan ng kanilang mga anak na lumalaki na ngayon ng may busilak na puso. Sweetheart, anong iniisip mo? Tanong ni Brent habang ipinapatong ang isang maliit na jacket sa may balikat ni Andrea at niyayakap ito mula sa likod. Ngumiti si Andrea at isinandal ang kanyang ulo sa dibdib ng asawa. Iniisip ko lang kung gaano kalayong nalating natin, Brent. Kung paano natin muling binuo ang tahanang ito mula sa natitirang abo ng nakaraan. Dahil yun sa'yo, Andrea. Bulong ni Brent sabay halik sa kanyang buhok. Tinuruan mo ko na ang tunay ng lakas ay hindi nasusukat sa pagganti, kundi sa lakas ng loob na harapin ang katotohanan. Humarap si Andrea sa kanya. Ang bawat relasyon, Brent, dumarating sa sariling tong unos. Ang pagtataksil ni Danica ay isang matinding sugat. Ngunit natutunan ko na ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang mahina ka o kinakalimutan mo ang mali. Ang pagpapatawad ay ang pagpapasya na huwag mo nang hayaang kontrolin ng galit ang iyong kinabukasan. Tinitigan sila ng papalubog na araw. Nag-iwan ng gintong liwanag sa kanilang mga muka. Ang kanilang kwento ay nag-iwan ng isang mahalagang aral. Ang tiwalang nabasag ay maaari pang mabuo, hindi sa pamamagitan ng pagbabalik sa lumang nakaraan, kundi sa pagbuo ng isang bagong pundasyon na nakatapak sa ganap na katapatan, tapat na pagsisisi at wakas na pagmamahal. Ang tunay na tagumpay ay hindi ang pagwawasak sa mga kaaway, kundi ang pagpili na maging buo at masaya kasama ang mga taong tunay na nagpapahalaga sa atin. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sana ay muli niyo akong samahan sa mga kwentong nais kong ibahagi sa inyo. Kung ikaw si Andrea, handa mo bang patawarin ang iyong asawa na nagtaksil sa iyo? Comment naman po kayo kung saan nakarating ang video na ito. God bless po. Muli ako si Miss Demi. Maraming salamat at hanggang sa muli. Paalam!